Ang kwentong ito ay hangos sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Magandang araw sa iyo, kabaryo at kalakbay. Hangad kong sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Tulad ng iba ninyong mga letter sender ay nahimok rin akong magpadala ng aking sariling karanasan. Karanasan kung saan marami akong natutunan. Bago ko nga pala simulan ng lahat, tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Lando. Ito na ang nakasanayan kong tawag nila sa akin, kabaryo. Sa ngayon ay nasa 63 anyos na ako at nakatira dito sa bayan na hindi ko nalang babanggitin. Ang karanasang ibabahagi ko ay nangyari ito noong ako naman ay sumama sa isang kaibigan na kasamahan ko sa trabaho noon. Bali kasama ko ito sa pag-uuling at pagkakarga. Tapos ng tubo o kartaps kung kanilang tawagin sa ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Makoy. Magkasing edad lang kami noon at kung hindi ako nagkakamali ay parehas naman kaming binata noon, kaya masasabi kong parehas kami ng trip sa buhay. Hindi sa pagmamayabang pero talagang malakas ang aming mga apil noon pagdating naman sa mga kadalagahan. Tulad na lamang nang minsang napadayo kami sa isang bayan kung saan naghahanap ng tauhan ang isang nagmamay-ari ng asyenda upang magpagapas ng tubo. Dahil sa ito ang trabaho na aming nakagawian, ay walang pagdadalawang isip kaming umuo ni Makoy. Wala na kasi akong nakagis ng mga magulang noon at tanging si Lola lamang ang siyang nagpalaki sa akin. Kwento niya noon na namatay si nanay matapos naman akong ipanganak. Gawa nga ng naimpeksyon ito. Anak sana niya ako, umano sa pagkadalaga. Pero sa kasamaang palad ay binawian rin ito ng buhay. Maayos naman ang pagpapalaki sa akin ni Lola at masasabi kong tinuruan niya ako ng mabuting asal. Lumaki kasi ako na may takot sa Diyos at malaki ang respeto sa mga nakakatanda sa akin. Ngunit nang magbinata na ako ay siya namang pagkamatay ni Lola. Bagay na sobrang ipinagluksa ko naman dahil siya na nga lang ang nag-iisa kong pamilya tapos nawala pa. Dito na naging masalimuot ang buhay ko noon hanggang sa may naghimok sa akin sa aming lugar na sumama na lamang sa kanila sa pagtatrabaho sa bukid. Noong una, aayaw na sana ako pero dahil sa wala naman akong maaasahan pa sa buhay ay hindi na ako umayaw pa. Doon ko na rin natutunan ang paggagapas ng tubo at iba't ibang uri ng trabaho. Ngunit may isang bagay na iniwan sa akin noon si Lola. Noon bago pa man siya mamatay, binigyan niya ako ng kwintas na napapalawitan ng isang bato. Kakaibang bato iyon at nangingislap pa tuwing natatamaan ng sikat ng araw o buwan. Kabilin-bilinan pa niya sa akin na ingatan ko raw iyon at laging sosuotin dahil iyon daw ang magiging gabay ko sa bawat araw na nabubuhay naman ako. Magbibigay din daw iyon sa akin ng kakatwang swerte. Masasabi ko namang tama siya dahil isang buwan nang mailibing na siya ay marami nang kumukuha sa akin upang magtrabaho sa kanila. Wika pa nga dito ng iilan na magaling daw akong magtrabaho at maayos akong makisama sa kapwa trabahador nila. Naging madali sa akin ang magkapera ng mga panahong yon. Bagamat sentimo lang ang sahod sa buong maghapon, na pagkayod ay masasabi ko namang hindi na ako lugi sapagkat napakamura din ang mga bilihin noon. Hanggang sa makasanayan ko ng sumama sa mga nakakatanda sa akin na dumayo sa kabila ang kabayanan upang magtrabaho.
Noong una ay naninibago pa ako dahil sa iba't ibang muka ng mga tao ang nakakasalamuha ko. Hindi lang yon, dahil kailangan mo rin pakisamahan sila. Lalo't kung hindi mo pa alam ang kanilang pag-uugali. Mahirap na kasing maging katulad sa kwento ng iilan kong kasamahan na may mga kasama rin sila noon, ngunit dahil sa yabang ay nagkandamatay-matay. Kapag daw kasi dayo ka lang ay marunong kang lumulugar kung saan ka nararapat. Maging mabait ka at dapat marespeto, lalo na sa kakilala mo pa lamang, dahil hindi mo alam kung ano ang liko ng mga bituka ng mga ito. Nang tumungtong naman ako sa edad na 21, ay napadayo kami sa hilagang bahagi ng Negros. Noong mga panahon nun, masasabi kong liblib ang lugar na yon at napakasukal sa buong kagubatan. Doon ko na rin nakilala itong si Makoy na noon ay dayo rin sa lugar na yon. Katulad ko, ay magaling din siyang makisalamuha sa mga tao at makikitaan mo rin ito ng kabaitan. Idagdag pa na sobrang palangiti itong tao na kahit hindi nito kilala ay nginingitian niya. Madali ko naman itong nakapalagayan ng loob dahil sa iisa lang naman kami ng kubong tinutulugan. Maliban pa doon ay kasama ko rin siya sa tubuhan kung saan ang aming parting gagapasin. Naging malapit rin kami dahil sa bawat kadalagahang dumadaan ay nagpapasaringan ang aming mga kasamahan at kami ang itinuturo. Naroong may sinasabi sila sa amin na kesyo daw ang popogi namin, kaya maraming nagbibigay ng motibo sa amin. Ngunit isang bagay lang ang napansin ko noon. Tuwing magkasama kami ni Makoy ay laging nagiinit ang aking kwintas, kung saan nakapalawit doon ang isang bato. Bagay na ipinagkibit balikat ko na lamang at baka guni-guni ko lang kako iyon. Tuloy naman ang pamumuhay ko sa araw-araw noon, hanggang sa isang umaga noon ay nagulantang na lamang kami sa isang napakasalimuot na balita. Isang dalagang babae kasi ang natagpo ang patay ng isa naming kasamahan sa loob ng tubuhan. Noong una, inakala lamang nilang sako iyon ng compose para pampatapa ng bato, ngunit nang lumapit sila, dito ay ganun na lamang umano ang gulat nila dahil tao pala ang laman nun. Karumal-dumal ang sinapit nito na halatang ginahasa muna bago pinaslang. Ang mas nakakasindak pa ay simot ang laman loob nito at luwa ang dalawang mata. Maging ang dibdib nito sa bandang kaliwa ay nakitaan na dinukot ang kanyang puso. Kakabangon ko pa lamang noon sa aking higaan at agad ko namang tinungo ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Napamulagat na lamang ako ng mata nang makilala ko kung sino ang babaeng iyon. Iyon lang naman kasi ang naghahatid sa amin ng pananghalian at pawang nagkakagusto kay Makoy, ayon na rin sa sinabi ng ilan naming kasamahan. Lintik na yan. Anong nangyari sa kanya, Manong Lupot? Bakit ganyang kasalimutang sinapit niya? Napakabait na dalaga niyang si Kakay, kaya imposibleng mangyari ito sa kanya. Ano daw ba ang may gawa nito? Iyon na nga ang ipinagtataka naming Lando. Nakakapanlumo ang sinapit ng batang ito. Imposibleng tagagawan lamang ito ng mababangis na hayop, dahil halatang ginahasa muna siya bago pinasla. Mukhang kagagawan nito ng isang aswang. Kasi kung susumahin ay wala na ang mga laman loob niya. Kaya imposible ring normal na tao lang ang may gawa nito. Kawawang bata talaga. Aswang ka mo, Manong. Paanong may aswang dito? Matagal na tayong naggagapas dito eh. Wala pa naman akong nabalitaan na biktima ng aswang. At kung tutuusin, ay wala namang aswang ngayon. Baka dati oo, pero ngayon imposibleng may mga aswang pa rin.
Alang lang kamo ang bituka ng may gawa nito o di kaya ay may sakit sa pag-iisip. Maiba ko Manong Lupot. Nakita niyo ba si Makoy? Kanina ko pa siya hinahanap ngunit hindi ko siya makita eh. Tanong ko noon kay Manong Edgar na isang kasamahan naming dumayo roon. Siya rin ang tinutukoy kong matanda na naghimok sa akin na sumama sa kanila upang magtrabaho. Bakit? Wala ba siya doon sa may kubo nyo? Kanina lang ay naghihilik pa yun doon Baka natutulog pa rin at di mo lang napansin. Sige na at tutulungan ko muna ang mga kamag-anak nitong iligpit ang bangkay. Hay, nakakapanghina sa pamilya nito. Lalo't kalunos-lunos ang sinapit nito. Kung saan ako siguro ang nangyari ito, ay baka makapatay ako ng tao nang wala sa oras. Dito tumango na lamang ako sa sinabi niyang yon. Wala rin naman kasi akong magagawa pa dahil nangyari na yon. Isa pa ay wala namang mapagbibintangan sa nangyari sa babaeng yon dahil wala naman ni isang nakakita. Gusto ko rin sanang tumulong noon sa pag-aayos ng bangkay pero hindi ko kayang makita nang matagal ang sinapit ng kawawang babae. Nagkawatak-watak rin kasi ang laman nito at iyong iba ay may isang dipa ang layo mula sa katawan niya. Isa pa ay marami na rin silang nagtulong-tulong na ayusin iyon. Kaya naman minabuti ko na lamang na umuwi ng kubo kung saan kami natutulog ni Makoy. Kailangan na rin kasing makakyat kami ng maaga sa bukid kung saan ay nakatoka kami dahil may ikakarga pa kaming mga tubo. Minamadali rin kasi kami noon ng may-ari dahil malapit nang magtag-ulan at pag nangyari yon ay hindi na makakaakyat ang truck na siyang pinagkakargahan namin ng nagapas naming mga tubo. Sumagi din noon sa isipan ko si Makoy kasi nga hindi ko pa siya nakikita mula ng umagang yon. Wala rin kasi siya sa pinangyarihan ng insidente. Pagkarating ko naman sa kubo ay agad naman akong pumasok sa aming kwarto. Doon ay napansin kong may nakaumbok na bulto ng katawan ng tao na tila natatabunan ng kumot. Nang nilapitan ko ito at binuklat, doon ko siya nakita na mahimbing sa pagkakatulog at naghihilik pa. Marahil ay hindi ko agad siya napansin noong magising ako ng umagang yon dahil sa pagmamadali kong lumabas upang tingnan ang kaganapan doon. Ngunit nagtataka naman ako nang tuluyan ko ng mabuklas ang kumot upang sana ay gisingin ito. Lalo't mag-aalas 6 na ng umagang yon. Kailangan pa kasi naming maligo upang maging presko kami pagsapit ng aming pagtatrabaho at hindi kami tatamlay-tamlay. Napansin ko na may bahid ng mga tilamsik ng dugo ang kanyang damit. Hindi ko naman yon napagtuunan ng pansin dahil ang nasa isip ko noon ay ang trabaho namin na kailangang matapos na. Saka ko na lamang iisipin ang nangyari kay Kakay kinahapunan kapag nakabalik na kami ng kubo. Niyugyug ko naman ito hanggang sa magising. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka ko nang muling maramdaman ang pag-init ng aking suot na kwintas. Para talaga akong napapaso ng umagang yon. Kaya minabuti kong hubarin muna ito at inilagay sa aking bag na siyang pinaglalagyan ko ng ekstrang damit at baon sa bukid. Doon ay bahagyang guminhawa ang aking pakiramdam. Kapag kasuot ko kasi yon, ay panakanakang umiinit iyon na parang pinapaso ang aking balat. At tuwing kinakapa ko naman ang parte ng aking leeg, ay wala naman itong senyales ng sugat o tila na paso. Pagkagising ko nga sa kanya, ay agad ko naman siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya at bakit napakarami niyang tilamsik ng dugo sa damit. Tol, gising na. Mahuhuli na tayo sa trabaho. Pihadong naroon na rin ang iba nating kasamahan. Bumangon ka na dyan at anong oras na oh? Nakakapanibago ka naman. Dati lang ikaw ang gumigising sa akin. Ngayon ka lang yata pumalso ah.
Tsaka bakit ang dami mong dugo? Saan mo ba nakuha yan? Huwag mong sabihin kumatay ka ng manok o kaya baboy kagabi. Biro ko pa noon sa kanya. Agad namang namula ang mukha nito at agad na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Sabay tiningnan niya ang suot nitong damit. Para siyang hindi mapakali ng mga sandaling yon at hindi niya magawang makipagtitigan sa akin. Ito ba? Kuhan tol. Wala ito. Kasi kagabi, nagbawas ako sa pinaggapasan natin. Dahil hindi ko na nakayanan ng pananakit ng sikmura ko eh. Kaya doon na ako inawat ng tawag ng kalikasan. Baka nakuha ko lang to sa mga sugat-sugat kong nakuha kagabi. Alam mo na, madalim at matatalim ang dahon ng tubo. Wika pa niya noon na agad ko namang tinawanan. Ano ka ba, Makoy? Biro lang yon. Ang dami mo namang sinabi. Hindi ka pa nasanay sa akin. Ang mabuti pa ay maligo ka na doon at ako na ang bahalang magbalot ng babaunin natin pagkain. Bilisan mo at anong oras na oh. Baka mamaya ibawas pa sa sahod natin ang pagiging huli natin sa trabaho. Mamaya nga pala may ikukwento ko sa'yo. Kaya bilisan mo na dyan. Agad naman itong kumilos. Pero sa napapansin ko sa kanya ay para itong nawawala sa kanyang sarili. Bagay na noon ko lang naman nakita sa kanya. Ang labis kong ipinagtataka noon ay sinabi nito na wag ko na lamang daw siyang balutan ng pagkain dahil busog pa raw siya. Kung tutuusin kasi ay wala pa kaming kain noong gabi dahil sa napagod kami ng gusto sa trabaho. Kaya naman pagdating namin noon sa kubo ay gusto na lang naming makatulog kagad. Isa pa ay sa aming dalawa ay siya itong laging gutom at taga-ubos ng pagkain. Kaya naman nanibago ko sa kanya. Napakamot na lamang ako sa aking batok at hindi na lang yon pinansin pa. May balak din kasi akong ikwento sa kanya ang nangyari kay Kakay noon na alam kong ikakalungkot niya. Dahil nakikita ko sa mga tingin nito na kapag naghahatid ng pagkain sa amin si Kakay noon sa bukid ay kung makatitig ito ay para bang hinuhubaran niya na ito. Pagkatapos niya namang maligo at magbihis ay agad naman kaming lumisan sa kubo at tumungo na sa bukid. Nandoon na rin pala ang truck at ang ilan naming mga kasama na noon ay pawisan na sa pagkakarga ng ginapas naming tubo. Aba, nakakapanibago naman kayong dalawa mga totoy. Ngayon lang yata nangyari na nahuli kayo ah. Bilisan nyo ng kumilos dyan dahil kanina pa ang ilan yung kasamahan. Kailangan mailabas agad ang mga tubo lalo't sa susunod na araw ay may bagyo raw na darating. Tumango na lamang kami sa sinabing yun ni Manong Agustin. Siya kasi kumbaga ang kabo o katiwala ng may-ari ng tubo na pinagtatrabahuan namin. Siya ang naglilista at nagbabantay sa amin sa bukid at nagbibigay na rin sa aming mga sasahurin. Magtatanghali na nang matapos naming makarga ang aming ginapas. Agad rin namang lumarga ang truck at naiwan naman kaming namamahinga sa ilalim ng sagingan. Bukod kasi sa mga tubong naroon sa bukid ay malapad rin ang sagingang katabi ng aming pinaggagapasan noon. Dito napagpasyahan naming mamahinga noon dahil nga sa tirik na araw at nakaramdam na rin kami ng gutom. Naalala ko rin noon na wala pala kaming agahan ni Makoy. Gawa nga ng pagmamadali naming makatungo sa bukid kaya ganun na lamang ang gutom ko. Sakto namang nagyaya ang isa sa aming kasamahan na kumain muna kami. Saka na lamang babalikan ang gagapasin naming tubo. Wala namang tumutol pa at isa-isa na kaming kumuha ng aming mga baon para naman kainin. Sa kalagitnaan ng aming tanghalian ay doon nagbukas ng topiko ang isa naming kasamahan tungkol sa nangyari naman kay Kakay. Bagay na balak ko rin sanang ipaalam kay Makoy. Ngunit nang marinig niya
Ang pangalang Kakay ay nagtaka naman ako dahil kinuha nito ang ispading o yung parang sa itak na malapad na siyang ginagamit sa paggapas ng tubo at nagsimula ng magtrabaho kahit hindi pa ito kumakain. Oh tol, wag mong sabihin na magtatrabaho ka sa ganitong katirik na araw. Kumain ka muna, wala pa tayong agahan kanina. Ubusin mo na lang yan tol, busog pa naman ako eh. Magpapapawis lang muna ako at para na rin mabawi natin ang oras na nahuli tayo kanina. Nagkatitigan kami ng aking mga kasama noon at napapailing dahil naman sa inasta ni Makoy. Oh, anong nangyari sa kaibigan mo Lando? Dati lang siya ang taga-ubos ng baon nyo. Tapos ngayon, himalang hindi man lang siya kumakain. Hayaan nyo na po si Makoy Manong Agustin. Baka hindi lang niya matanggap ang sinapit ni Kakay. Kaya lumaylo siya sa usapan natin. Alam nyo naman ang kaibigan kong yan masyadong maawain. Lalo't sa tingin ko ay may gusto siya kay Kakay. Malas nga lang at nabiktima ng aswang kuno. Hays, ba't pa kasi kayo nagpapapaniwala na aswang nga ang may gawa noon? Sa wala namang nagpapatunay na totoo nga sila eh. Ang ibig mo bang sabihin Lando ay hindi ka naniniwala sa mga aswang? Ngayon maniwala ka na dahil totoo sila. Walang sino man ang hinagad ang makakita o makaengkwentro ng aswang dahil pihadong malalagay ang sarili mo sa kapahamakan. Buenas ka na kapag nakakita ka nito at nakaligtas ka mula sa kamay niya dahil hindi yung titigil hanggat hindi niya napapatay ang taong nakakita sa kanya. Maniwala ka sa akin Lando dahil sa edad kong ito ay hindi ko na mabilang ang nabiktima ng mga aswang sa lugar na ito. Ang ikinataka ko lang ay matagal na panahon na iyong huling mangyaring may nabiktima. Ngayon lang ulit nangyari ito. Ibig sabihin dayo lang ang aswang na pumatay kay Kakay. Kawawang Makoy. Minsan na nga lang tinamaan ni Lastic Man. Pinatay pa ng aswang ang kanyang napupusuan. Sa sinabing yun ni Manong Agustin ay hindi naman ako sumagot pa. Naroroong may parte sa aking isipan kung pilit na pinaniniwala ang aking sarili na totoo ang sinasabi niya. Ngunit hindi naman ako yung tipo ng tao na naniniwala agad sa mga sabi-sabi lamang. Kung meron man ay gusto kong ako mismo ang makakita nito. Halos kasi karamihan na nakakwentuhan ko ay ang iilan kong kasamahan na patungkol din sa mga aswang na may nakakatakot umanong itsura at talagang manginginig ka umano sa takot oras na makadaupang palad mo ito. Bagay na tinatawanan ko na lamang noon. Hindi ko na inubos ang aking pagkain noon. Para naman sa amin sana ni Makoy. Tinirhan ko siya kasi baka kakugutumin siya at may kakainin ito. Ayaw ko naman kasing magtampo ito sa akin dahil hati naman kami sa kinukonsumo naming bigas, maging ang mga kailangan namin sa pagtatrabaho. Kumbaga, tuwing sahod ay magkasama kaming bumibili sa bayan ng maramihan at iniimbak sa kubo upang nang sa ganoon ay may madampot kami sa oras na gutumin kami. Agad kong ang nilikpit ang aking mga gamit na pinagkainan at saka na may nga ng konti sa kanauna na ako magtrabaho sa iba ko pang kasamahan. Pagkarating ko naman doon ay nagtaka pa ako dahil sa lapad na nang nagapas ni Makoy. Gayong wala pa naman siyang isang oras na nauna sa amin. Isa pa ay niwala nga siyang kain pero ibang-iba ang kilos niya dahil napakabilis nito at ni hindi man lang nakakaramdam ng kapaguran. Makoy, bakit hindi ka kaya kumain muna doon? Tinirang kita ng pagkain, baka kakugutumin ka. Tsaka ang bilis mo naman maggapas ha, nakakapanibago ka. Kamot ulong po na ko noon sa kanya. Sabay nag-umpisa na ring maggapas. Sabi ko naman sa'yo Lando ay busog pa ako. At parang hindi ka pa sanay na mabilis talaga ako magtrabaho ah.
At alam mo namang ang ayaw ko sa lahat ay ang kukupad-kupad, di ba? Nailing na lamang ako sa mga sinagot niya sa akin. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay dumating naman si Lagring na siyang paminsang-minsang kasama ni Kakay noon para magatid sa amin ng pangmeryenda. Malungkot ang aura nito habang inaabot sa amin ang nilagang kamoting kahoy. Naisip ko naman na baka dahil sa nangyari sa kaibigan niyang si Kakay kaya siya nagkaganon. Sino ba naman kasi ang makikitaan mo ng saya kung isang taong malapit sa'yo ang mawala, hindi ba? Alam kong masakit para sa'yo ang pagkawala ni Kakay. Nakikiramay kami sa'yo, Lagring. Pero may balita na ba kayo kung sino ba talaga ang may gawa noon sa kanya? Nakakalungkot ang sinapit niya. Siya nga pala, maraming salamat, Lagring, sa walang sawang paghatid sa amin ng mga pagkain. Salamat sa pakikiramay, Lando. Tungkol naman sa salarin sa pagkamatay ng kaibigan ko, ay wala pa. Hindi rin kasi matukoy kung sino o ano ang may gawa noon sa kanya eh. Pero isa lamang ang suspetya ng lahat. Isang dayong aswang lang ang pwedeng gumawa noon sa kanya. Alam naman naming taga rito na may naniniraang mga aswang dito eh. Pero matagal na panahon na silang hindi nananalanta dito sa aming probinsya. Kaya malabong sila ang may gawa ng ganong karumal-dumal na pagpaslang kay Kakay. At tungkol naman sa paghahatid namin ng pagkain sa inyo ay walang anuman. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sige, magpakabusog ka at ako'y uuwi na. Natatakot na akong magpagabi sa daan at baka mag-aya ako kay Kakay. Hindi na nga niya ako binigyan pa ng pagkakataong sumagot at agad naman itong tumalikod. Mag-aalas 4 na iyon ng hapon at may kalayuan pa ang aming pinagagapasan pauwi sa aming bahay. Hindi ko nga alam kung bakit pa sila nag-aabalang magatid sa amin noon ng pagkain gayong kay layo-layo na. Tapos matatarik pa ang dinadaanan bago makarating doon. Isa pa ay mga babae sila at lubhang delikado sa daan, lalo't magkabilaan ang kakahuyan na napapalibutan naman ng tubo. Sakaling may magbalak ng masama sa kanila, ay pihadong walang makakakita. Ganun pa man, ay malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Sakto kasing tuwing hapon ay naghahatid sila ng pagkain na siya namang oras kung saan gutom na kami. Ngunit napapaisip rin ako sa mga itinuran niya tungkol sa mga aswang. Kung totoo man kasi ang sinasabi niyang iyon, ay ibig sabihin lang nun ay may namumungad na mga aswang sa kanilang baryo. Doon ay bahagya na akong napaniwala na totoo ang mga aswang-aswang na sinasabi nila. At kung aswang nga ang may gawa nun kay Kakay, ay tiyak isang mabangis na aswang yon sapagkat winasak niya ang katawan nito. Dahil naman sa isiping yon ay nakaisip ako ng isang plano. Bala ko noon na makipagmabutihan kay Lagring kasi kahit papaano naman ay unti-unti na rin akong nahuhumaling sa kanya. Ramdam ko rin kasi noon na may gusto rin siya sa akin noon pa. Ang isa ko pang dahilan noon ay upang mabantayan siya dahil kung rapist ang aswang ay hindi malabong mangyari din sa kanya ang sinapit ni Kakay. Inilihim ko muna kay Makoy ang bagay na yon dahil kako baka masakit pa rin sa kanya ang pagkawala ni Kakay at baka ano pa ang sabihin niya sa akin kapag nalaman niyang sa kabila ng kanyang paghihinagpis ay nagawa ko pang ipaalam sa kanya ang plano kong ligawan itong si Lagring. Mabilis na lumipas ang mga araw at araw-araw ring may natatagpo ang patay sa may tubuhan. Kadalasan ay ganun na ganun rin ang sinapit sa nangyari kay Kakay na siya namang ikinababahala ng mga residente doon. Iyong iba ay nagsilikas na rin dahil sa takot na mangyari sa kanila ang nangyari sa mga kadalagahan doon. Maging kami na mga dayong trabahador doon ay nilimitahan rin ang oras ng uwian sa hapon. 4:00 pa lang ay pinapauwi na kami ni Manong Agustin
Dahil sabi niya, kargo de konsensya pa ng amo namin kapag may nangyaring masama sa amin. Isa pa ay mas mainam na raw na nag-iingat lalo't ipinagbabawal na noon ng gobernador sa kanilang lugar ang abutan ng takip silim sa labas. Pulong pa ng gobernador na kung sino man raw ang makakahuli sa salarin ay may matatanggap na pabuya mula sa kanya. Kaya halos lahat ng mga kalalakihan doon ay nagsipaghanda upang rumonda tuwing gabi. Malaking halaga rin kasi ang pabuyang perang yon, kaya patay man raw o buhay ay makukuha ang pabuya sa oras na mahuli kung sino man ang salarin. Wala naman sa akin yon. Ang akin lang ay mabigyan man lang sana ng hustisya ang pagkamatay ng mga kababaihan doon, lalo't sobrang perwisyo na ang ginagawang pagpaslang ng nilalang. Hindi kasi makatarungan ang kanyang ginagawa. Trauma at takot ang dulot nito sa taong bayan. Isang gabi noon ay nagkayayaan kami ni Makoy na mag-inuman kasama ang ilan naming kasamahan. Sahod kasi noon at hindi pa naman masyadong malalim ang gabi. Bumili naman kami ng ilang galon ng lambanog at iwan ang balak naming inumin. Habang nasa kubo at nag-iinuman, ay topiko namin ang tungkol sa pagkapaslang sa mga kababaihan. Katabi ko noon itong si Makoy at napapansin kong mabilis itong tumungga ng tuba, pero ni hindi man lang ito naaapektuhan. Para kasing minumumog lang niya at akalain mong natural na tubig lamang kung kanyang inumin. Sa pagkakataong kasing yon ay may tama na ako ng konti dahil sa dami na rin ng aming nainom at idagdag pa doon yung pagod namin sa buong trabaho. Ngunit kahit ganon ay naisip ko noon na pumunta sa bahay ni Nalagring at naghihintay lamang ng tamang tiyempo upang makaiskapo sa aming inuman. Hindi naman kasi ako talaga literal na umiinom, iyong pampatanggal pagod lang. Nang makita kong nakayuko at nakatulog na ang ilan naming kasamahan ay doon na ako tumayo at nagpaalam kay Makoy. Makoy, aalis lang ako saglit at babalik din ako kaagad. Kung maaari sana ay ikaw na ang bahala kila Manong Lupot. Mukhang tinamaan ng lambanog na iniinom natin eh. Kapag nakabalik akong nariyan pa sila, ay pagtulungan na lang natin silang ihatid sa kani-kanilang mga kubo. Ano ka ba, Lando? Kahit ako lang mag-isa ayos lang naman eh. Bakit? San ba ang punta mo? Wag mong sabihin na nalasing ka na rin at mauuna ka ng matulog. Lumang dahilan na yan na may pupuntahan ka. Ang sabihin mo ay tinamaan ka na rin. Sabay naman tumawa ito na siyang ikinailing ko naman. Sinabi ko namang babalik ako kaagad at hindi pa ako matutulog. Hindi ko na inantay pang makasagot siya at agad nang umalis. Sa pagkakatanda ko kasi ay mag-aalas 8 na iyon ng gabi, kaya binilisan ko ang paglalakad. Hindi naman kalayuan ang bahay nila sa kubo namin, kaya hindi rin naman nagtagal ay nakarating ako roon. Agad naman akong kumatok sa may pintuan pero noong una ay wala pang sumasagot. Inulit ko ng inulit hanggang sa makarinig ako ng yabag. Patungo naman sa akin mula sa loob ng bahay nila. Senyales na natunugan ng mga ito ang aking pagkatok. Sino yan? Magpakilala ka muna. Tanong niya noon at napansin ko naman na tumigil ito sa likod ng pinto kung nasaan ako. Magandang gabi sa'yo, Lagring. Ako ito si Lando. Agad din naman itong binuksan ang pinto. Saka ako pinapasok at sinindihan ang gasera na noon ay nakapatong sa kanilang lamisita. Ay, ikaw pala, Lando. Pasensya kung hindi agad ako tumugon sa pagkatok mo. Mahirap na kasi baka mamaya pasukin kami dito ni Inay. Lalo't dadalawa lang kami ang nandito. Maupo ka muna at ikukuha lang kita ng maiinom. Huwag na, Lagring. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta lang ako rito para kamustahin ka.
Kayo ng nanay mo. Ilang araw ka na din kasing hindi pumupunta sa bukid para magatid ng pangmeryenda eh. Tumango na lamang ito at agad na umupo sa kabilang upuan na gawa sa kawayan at pinagitnaan namin ang lamisitang yon. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa at agad na sinabi sa kanya ang paki ko. Noong una ay nakita ko pa kung papaano ito namulahan ng muka dahil sa hindi siguro nito inaasahan ang sasabihin ko. Ngunit kalaunan ay inamin rin ito na matagal na rin daw pala siyang may gusto sa akin at hindi na raw umano ito nagpapakipot pa. Opisyal na naging kami ng gabing yon nila Gring. Yun din ang gabi ng una kong makatikim ng halik. Parang nasa alapaap ako noon, Kalakbay. Ngunit napalitan iyon ng pangamba dahil sinabi nitong ilang gabi nang may dumadalaw sa kanila na isang tiktik. Bagay na sobrang ikinabahala nila dahil banta umano iyon sa kanya, lalo't mga tulad niya ang kadalasang nabibiktima ng mga aswang. Sinabi ko naman na ako na ang bahala sa kanila ng nanay niya, lalo't wala doon ang tatay niya dahil nasa syudad at doon ito nagtatrabaho. Nag-iisang anak lang siya at kasama lang niya ang nanay niyang sakitin. Hindi na rin ako nagtagal roon at agad nang nagpaalam. Binilinan ko pa ito na isarado ng mabuti ang kanilang pinto nang sa ganon ay kung magbalak mang makapasok, ang sinasabi niyang tiktik ay tiyak na mahihirapan ito. Inikutan ko rin muna ang kanilang bahay at nang masigurong normal na gabi lang at wala namang nakakabahala ay agad na rin akong umalis, dala ng aking ngiti sa aking mga labi. Ilang araw rin kasing hindi ko siya nakikita at may parte sa puso ko na nalulungkot lalo't hindi ko nasisilayan ang maamo nitong muka. Kaya naman nabuo ang aking paki noon na isiwalat sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Bagay na ikinatuwa ko naman dahil hindi naman ako nito binigo. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ng gabing yon nang may panakanakang nakakarinig ako ng tiktik. Dagdag pa roon ng napakaalinsangan ng kapaligiran. Gayong malamig naman ang simoy ng hangin. Para akong pinagpapawisan ng malagkit sa hindi ko malamang kadailanan. Nagulantang na lamang ako nang may dumamba sa akin mula sa aking likuran. Hindi ko alam sa mga panahong yon, pero para naman akong kinakapos ng hangin dahil sa takot. Masakit rin kasi ang kuko nito. Noon ay dumidikit sa aking balat at hindi ako binigyan ng pagkakataong makapalag. Ayop ka! Bitiwan mo ko itong sayo! Sabay naman winarik ko siya ng dalawa kong braso dahilan para makawala naman ako sa pagkakahawak niya. Natumba naman ako noon sa lupa at siya naman ay may isang dipa ang layo sa akin. Halos mamilog ang mga mata ko dahil sa sindak ng makita ko ito. Nagniningas kasi ang buwan nun at tumatama ang sikat nito sa kanya. Bilugan ang malaking bunganga nito na may malalagaring mga ngipin na kausli. Kung pamilyar kayo sa bunganga ng tiyanak, ay ito ang malapit na kahawig nito. Malalaki rin ang dalawang mata nito na yun bang parang lalabas na dahil sa luwa ang mga ito. Ang kanyang katawan naman ay puting-puti at walang balahibo. Hindi katulad sa mga narinig nating mga kwento tungkol sa mga aswang. May mahaba din itong buhok pero mabibilang mo lang ito dahil sa panot ito kung tutuusin. Matutulis din ang mga kuko nitong napakatulis at kumikislap pa dahil sa tama ng sinag ng buwan sa tuwing pinapagalaw niya. Payat na payat rin ito na animoy may hahambing mo sa mga buto-butong binalot lang ng mga balat. Maya-maya pa ay nagbabalak na naman itong lundagan ako. Kaya naman mabilis akong tumayo upang ihanda ang aking sarili. Ngunit ilang sandali pa ay nakita kong parang napatras ito
at may tinititigan mula sa aking likuran. Hindi ko naman alam kung bakit pero nang tingnan ko ang aking likuran ay wala naman akong nakita roon. Para itong nagngingit-ngit sa galit at sinabing babalikan niya ako sa garalgal na boses nito. Para naman akong nilukob ng kaba ng mga panahong yon at natulala pa nga ako sa kanyang inasta. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala naman akong nagawang kasalanan o may galit sa akin ng mga tao dahil lahat naman ay pinakikisamahan ko ng maayos. Nang bumalik na ako sa aking wisyo ay wala ako sa sariling kumaripas ng takbo. Pagkarating ko naman sa kubo namin ni Makoy ay bumungad ito sa akin at parang galit ito. Bagay na sobrang ipinagtaka ko naman. Saan ka galing, Lando? Sabi mo babalik ka kaagad, bakit ngayon ka lang? Pwede bang papasukin mo muna ako, Makoy? Salamat naman at nakaligtas ako sa impaktong yun. Munti ka na ako doon ah. Bakit? Tinambangan ka ba ng aswang? Mabuti na lang at nakaligtas ka pa. Sa susunod kasi, Lando, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Para naman alam ko kung saan kita hahanapin. Wika niya noon na hininaan ang bandang dulo ng kanyang binitawang mga kataga. Kaya naman hindi ko masyadong narinig. Pasensya na, Makoy, pero muntik na talaga ako doon. Pero napansin kong parang may kinakatakutan siya mula sa aking likuran na siyang lubos niya ikinagalit. Ang ipinagtataka ko lang ay nang tignan ko ang aking likuran ay wala naman akong nakita. Pero laking pasasalamat ko sa Diyos dahil nakaligtas ako sa kung anong uring nilalang na iyon. Nakakapanindig balibo ang itsura niya. Maaari bang pakikuha mo muna ako ng tubig? Natuyo pa yata ang lalamunan ko dahil sa pagkaripas ko ng takbo eh. Sige, at pagkatapos nito ay magbibihis na rin ako. Napakalansa na ng amoy ko at ang damit ko napakarumi na rin. Wika niya noon, sabay hikab. Nang tiningnan ko ang suot nito, ay nangunot naman ang aking noo dahil sa marami na naman itong tilamsik ng dugo. Para kasing nanggaling ito sa katayan ng hayop dahil maging sa bandang liigan nito ay napapansin kong may mga tuyong dugo rin. Hindi ko na nga nagawang tanungin pa dahil sa agad naman itong umalis sa harap ko at mabilis na tumungo sa kusina para naman kuhanan ako ng tubig. Pagbalik niya ay kinuha ko agad ang braso na nooy iniaabot niya sa akin. Nagtataka lang ako noon kasi hindi pa rin siya umaalis sa harap ko at napansin ko na napangisi ito ng bahagya nang iinumin ko na sana ang tubig na yon. Hindi ko na nga naituloy pa dahil nakaramdam ako noon ng pagkaihi kaya nilapag ko muna sa papag ang baso at saka lumabas para doon magbawas. Hindi ko alam, ngunit napansin kong padabog ang bawat kilos nito na parang nasasayangan sa hindi ko pag-inom ng tubig na ibinigay niya. Nagpalit ito ng damit at padabog na humiga naman sa aming papag. Maya-maya pa ay nakatulugan ko na lang na hindi nakainom ng tubig dahil ang nasa isip ko noon ang bawat kilos ni Makoy. Sa aking pagtulog ay dinalaw naman ako ng aking lola sa aking panaginip. May sinabi itong hindi ko lubos maunawaan. Mag-iingat ka, Apo. Isuot mong muli ang kwintas na ipinamana ko sa'yo. Kapag suot mo iyon ay mapapansin mo ang kaibahan ng bawat bagay. Dadabayan kita at naway maging kagaya ka ng yumao mong lolo na isang magiting na antingero. Bago pa man siya mawalan noon ng buhay, ay sinabi niyang ipamana ko sa'yo ang batuo mong iyon dahil iyon na magpoprotekta sa'yo sa lahat ng bagay. Nandito lang ako lagi nakaantabay sa'yo at magagawa ko lamang na tulungan ka kapag suot mo ang kwintas dahil kakambal ko na ang kwintas na iyon mula simula nang banggitin iyon ng orasyon ng iyong lolo. Ngayon mo mas kailangan iyon dahil nasa panganib ang iyong buhay. Huwag ka rin basta-basta magtitiwala sa mga tao na akala mong malapit sa'yo.
dahil malalapit ka sa kapahamakan. Alam mo po. Sa pagkakataong iyon ay napatulo naman ang aking luha at sinasambit ko ang pangalan ng aking lola hanggang sa maging sigaw nito. Nawala na kasi ang imahe niya sa aking panaginip kaya muli naman akong nakaramdam ng lungkot. Pinilit kong makagalaw hanggang sa magising ako at nagulantang sa aking nabungaran. Nakangisi kasi noon si Makoy sa akin na inilalapit ang kanyang bunganga sa aking kaliwang tenga at tumutulo doon ang malapot niyang laway. Nailagan ko naman ang gagawin niya sanang pagpatak ng laway sa aking tenga dahil sa hindi ko nakayanan ang napakalansang amoy nito na talagang nanonood sa aking ilong. Para iyong isang patay na hayop na diyang inuuod na. Anong ginagawa mo, Makoy? Napakabaho naman ang laway mo. Bulalas ko noon sa kanya dahil sa gulat at wala sa sariling nabigkas ko sa kanya ang mga katagang yon. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita ko kung papaano nasayangan ito dahil naman sa inasta ko. Sa pagkakaalam ko kasi noon ay balak nitong lagyan ng laway niya ang tenga ko, bagay na ikinadiri ko naman. Nakita ko kung papaano naging mas galit ang ekspresyon ng mukha nito. Nakita ko rin sa malapitan ng magkatitigan kami na baliktad ang refleksyon ko sa kanyang mata. Doon ay nangunot ang noo ko, lalo't nagbago ang kulay ng mga mata nito. Ang dati kasing puti at itim ay napalitan ng pula na parang sa nagniningas na apoy. Naging bilugan din ito at maya-maya pa ay nagulantang naman ako dahil para itong nasasaktan noong nagsihabaan ang kanyang katawan. Parang inunat ang kanyang mga buto at ang dating matipuno nitong katawan ay tila napalitan ng butot balat. Hindi ako pwedeng magkamali ng mga oras na yon at agad ko itong nakilala. Siya lang naman kasi ang nagtambang sa akin noon sa daan nang umakyat ako ng ligaw kay Lagring. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa isipan na ang malapit kong kaibigan ay siya rin palang muntik nang pumatay sa akin. Hindi nga ako nakapag-isip sa mga oras na yon dahil sa hindi pa napoproseso ang mga pangyayari sa aking utak. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa aming higaan habang dinadaganan ako ni Makoy at pinagkakalmot. Bumalik na lamang ako sa aking ulirat nang makaramdam ako ng sakit mula sa mga natamukong kalmot mula sa kanya. Inipon ko naman ang aking lakas at hinawakan ang magkabilaan niyang kamay. Doon ay pansamantala kong napantayan ang lakas nito. Kaya naman tumigil ito sa kanyang ginagawang pagkalmot sa akin. Maya-maya pa ay tinadyakan ko ito at saktong lumagapak naman ito sa may sahig na gawa rin noon sa kawayan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at inabot ang aking bag na nooy naroon ang ispading o machete kong ginagamit sa paggapas ng tubo. Ngunit sa kamalas-malasan ay nahawakan ito ang pako. Kaya nabitawan ko agad ang hawak kong ispading. Sakto namang bukas ang bag ko noon at di ko sinasadyang nadampot ko ang kwintas na may palawit na bato-omo. Agad naman akong nabitawan ni Makoy at nang ibaling ko ang paningin ko sa kanya ay napaiyaw ito sa sakit dahil umuusok ang kamay nitong pinanghawakan sa akin. Agad naman ako tumakbo palabas sa kubo at nagtawag ng tulong. Magkalapit lang rin naman kasi ang aming mga kubo noon ng mga kasamahan ko kaya mabilis ring silang tumugon at patakbong pumunta sa aming kubo. Naiwan namang nasa loob ng kubo itong si Makoy at pumapalahaw dahil sa natamo nitong pagkapasok. Nang marami nang rumesponde ay doon ko na isiniwalat sa kanila na si Makoy ay isang aswang at di malabong siya rin
ang nambibiktima ng mga kababaihan sa baryo. May iilan sa mga kasama ko ang dumating at humahangos at daladala ang masamang balita na lubos kong ikinainit ng ulo. Dalawa kasi sa kasamahan namin sa inuman ang siyang natagpuan na namang patay at winakwak ang tiyan nito. Pati ang mga laman loob ay wala na at katulad ng mga naunang biktima ay luwa ang mga mata. Uminit naman ang dugo ko nun at agad na pumasok sa kubo kung saan si Makoy. Lalo't naalala ko ang mga tilamsik ng dugo sa kanyang damit at ilang parte ng katawan ng gabing yon. Hayop ka, Makoy. Isa kang kampo ng dilim. Magbabayad ka sa lahat ng kawalang yaang ginawa mo sa mga tao rito. Paano mong nagawa ang lahat ng ito, ha? Kawawa ka, Lando. Matagal na akong nagtatago sa itsurang to. Pero di mo pa rin nahahalata. Hindi mo ba alam na ikaw talaga ang sadya ko? Dahil ang lolo at lola mo lang naman ang pumatay sa ama ko na naghahari noon sa engkanto at mga aswang. Masyado kayong pakialamero at lahat ng mga gusto naming gawin ay kayo ang nagiging hadlang. Hindi kailanman maghahari ang kasamaang kontra sa kabutihan, Makoy. Marahil ay hindi iyan na ituro sa iyo ng ama mo. Kung inaakala kong ganun mo lamang akong kadaling mapapaslang, ay nagkakamali ka. Mabait akong kaibigan pero hindi mo gugustuhin kalabanin dahil tinitiyak kung mapapatay mo man ako ay hihilahin kita. Masyado nang halang ang iyong bituka at sinamantala mo ang mga taong walang kalaban-laban sa iyo. Ikaw ang halimbawa ng mga nilalang na hindi na dapat binubuhay. Sa pagkakataong iyon ay wala na ako sa aking kamalayan. Naramdaman ko na lang na may enerhiyang pumasok sa aking katawan na siyang binigyan ko naman ng daan dahil ramdam kong mabuting presensya ito. Nang sumapi na ito sa akin at tuluyan ng nag-isa, ang aming katawan ay doon ko naramdaman ang di matatawarang lakas. Parang inunat ang aking buto dahil sa nagsilakihan ito at ganoon rin ang aking katawan. Pero sa pagkakataong iyon ay nakaramdam akong may kumokontrol sa aking kaisipan. Ganon din sa aking katawan. Namalayan ko na lang na nilagay ko ang bato-omo sa tubig na siyang ibinigay sa akin noon ni Makoy at nakaligtaan kong inumin. Doon ay namangha naman ako dahil sa bumula iyon at biglang nangitim. At ang mga sumunod na nangyari ay di ko inaasahan. Nakita ko ang sarili kong hinawakan ng maigpit, ang baso at walang sabing-sabing. Ibinuhos iyon kay Makoy na siya namang ikinahiyaw nito. Para siyang magkahalong kinatay na baboy at paniki na impit na humihiyaw. Umuusok rin ito at animoy nasusunog dahil sa ginawa kong pagbuhos sa kanya ng tubig na binabaran ng mutya. Akala ko ay matatapos na ang buhay nito, pero hindi pala ganun kadali siyang mapatumba. Nang tatalikod na sana kasi ako noon para lumabas naman sa kubo, ay dinambahan ako nito. Ngunit nakapagtataka na wala man lang akong naramdamang sakit kahit kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong natusok ng kuko niya ang aking likuran at lumusot iyon sa aking dibdib. Para lang itong hangin dahil sa wala talaga akong maramdaman ay katiting na sakit. Talagang pakialamera kang matanda ka noon pa man. Ngayon tatapusin kita kasama ang iyong apo. Mamamatay ka na. Nginitian ko lang ito at hinawakan ang kanyang dalawang kamay gamit ang aking nag-iisang kamay lamang. Binalingan ko ito ng tingin at kinuha ang machete na nooy nasa paanan ko at dito pinagtataga ko ito. Pinutol ko rin ang leg nito para siguraduhin hindi na ito muling mabubuhay pa. Nang masigurado kong hindi na ito humihinga, ay napansin ko namang nagbigkas ako ng mga kataga.
Nasa wikang Latin yon at isang orasyon kung saan hindi na muli itong makakalabas sa impyerno sakaling makarating siya roon. Maya-maya pa ay muli akong nawala sa aking ulirat. At dito nakarinig muli ng boses ni Lola. Apo, ngayon na ang simula ng iyong pagiging isang antingero. Pakamahalin mo ang ipinagkaloob namin sa iyo ng lolo mong kakayahan at gamitin sa mabuti. Na yun ay panatag na kaming mamamahinga dahil alam kong nasa mabuti na ang aming iniingat-ingatang mutya. Pero nandito pa rin kami sa oras na kakailanganin mo ang aming tulong. Hanggang sa susunod na pagkikita, Apo. Paalam. Sa sinabing yon ni Lola ay muling napatulo ang aking luha ng hindi ko naman namamalayan. Maya-maya pa ay nakamulatan ko na ang aking mga mata. Si Lagring na noon ay niyayakap ako at nakangiti ito sa akin. Okay, sarap palang pagising mo ay ganoon ang makikita mo, ang babaeng iniibig mo ng lubusan. Kumalat rin ang pangyayaring iyon sa buong baryo at ilang mga karatig bayan. Noon ay sumikat ang aking pangalan at naging tanyag ako sa larangan ng panggagamot at bilang isang magiting na manunugis ng kinakatakutang aswang. Pagkatapos ng insidenteng yon ay halos dumugin din ako ng mga may karamdaman, lalo na iyong nababarang o nakukulam. Dito ibinigay din sa akin ng gobernador ang pabuya na ipinangako nito, bagay na hindi ko naman tinanggihan pa dahil nagbabalak rin kami ni Lagring na malagay sa tahimik. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ng aking pinakamamahal na asawa na si Lagring, kasama naman ang aming 3 anak na mga lalaki. Masasabi kong maswerte ako dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ako ang pinagkalooban ng Batoomo o isang mutya na magagamit ko hanggang sa aking kamatayan. Maraming salamat sa pagpili at pag-ere ng aking istorya, kabaryo at kalakbay. Naway nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Ako muli ito si Lando na nagsasabing wag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi pa natin tunay nakakilala at hindi natin alam ang pinagmulan nilang angkan dahil baka sila pa ang maglalagay sa atin ng kapahamakan. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin ngayon, grabe to, aswang tapos engkanto, no? Hindi ko lang malaman kung anong uri ng engkanto tong si Makoy. Pero grabe naman yun, talagang biruin mo tik-tik lang to, di ba? Yun yung nabasa natin, tik-tik. So grabe yung ginawang pagpatay, no? Talagang brutal. Saka yun nga si Kakay. Buti na lang ligtas tong si Lagring. Saka alam naman natin na malakas talagang Batoomo. Wala na tayong pag-uusapan sa ganyan, lalo't kung totoong buhay. Yan. So yun lang yung komento ko. At sa mga gusto rin pala ng Batoomo na nakakonsagra, buhay, pwede po kayong dumirekta sa Facebook page natin, Kwentong Baryo Official yon. Nagpapalimos ako ng gamit doon. Karamihan, marami na halos nakakuha sa akin ng Batoomo at sila yung patunay na totoo talaga yung pinapalimusan natin na talagang buhay. So yon, punta lang kayo sa Facebook page natin. Tapos supportahan nyo rin yung Kwentong Baryo natin, saka ito Kwentong Kalakbay. Yan. Yun, sana konti na lang din to, abot na tayo sa 100. So yun, hindi ko nababain yung komento ko. Paano? Kung may komento kayo mag-comment kayo sa baba para mabasa namin ni Tito Proy. Medyo pagpasensyahan nyo na rin kasi nag-iba yung mic natin, no? Nagpalit tayo ng mic para mas tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.